mga mare! Ito na naman ulit ang inyong Maring Liligard. So for today's video mga mare, so yung araw na yan mare is night shift ako. So ang nangyari niyan mga mare is pag uwi ko ng bahay sobrang antok si kumarin yung Liligard. So natulog muna siya ng umaga mga mare pag uwi niya. So nagset lang siya ng alarm ng alas 12 ng tanghali. So, ayan, paggising ng tanghali mga mare, ayan, sumabak na sa maraming gawain si Marin yung Liligard. Kasi, ang schedule niya that time is night shift. So, natulog, nagimising, sumabak sa mga gawaing bahay. Dahil ang schedule niya ulit ay kinaumagahan pa mga mare. So, may oras akong gumawa ng mga gawaing bahay ng mahabang oras mga mare. Nung kami mag-iina dyan mga mare, si kuya at saka si ading GM. So si kuya ay tinulungan ako magbanlaw ng aking mga nilabhan. So habang nagbabanlaw siya, si GM naman ay naglilinis. Galing na yan sa taas si GM mga mare, naglinis siya sa kwarto niya. So pagbaba niya dyan, ako naman yung tinulungan niya dyan sa baba. So nakikita niyo yan mare, yan ay lumang cabinet namin. So yung mga tinanggal namin dyan mga mare is yung mga Tupperware, mga plato, kung ano-ano mga mare nakalagay dyan. So nag-decide ako na tanggalin yung mga laman yan mare at ilagay sa dito sa aming kusina, sa bagong gawa naming cabinet dito sa kusina. So may gagawin ako dyan mga mare, kaya tinanggal namin ni GM yung laman yan at naglinis. Nilinisan namin, pinunasan, binacuum kasi para didikit yung yung ilalagay ko dyan mare, kasi ididikitan ko yan mare, kukoberan ko siya ng wallpaper. Wala tayong budget mare pambili ng bagong cabinet. So ayan muna, mag-DIY muna tayo mare. Yung lumang cabinet namin is gagawin kong parang bago. So panoorin nyo hanggang dulo mga mare. So ang resulta niyan ay nasa dulo. Makikita nyo na napakaganda ang kinalabasan niyan mga mare. So ayan, tinulungan ako ni GM dyan sa pag ng mga wallpaper, paggupit-gupit. So ayan mga mare, pinapakita ko sa inyo yung lumang cabinet namin. Nandyan pa yung bakas ng mga ng mga anak ko mga mare nung mga baby pa sila. Nung marunong na sila humawak ng mga panunulat, mga lapis, ballpen, pentel pen, yung mga mare. So ayan, may mga sulat-sulat yung cabinet na yan mga mare. Kasi dati nasa taas yan mare, lagayan ng mga damit nila. So hindi maiwasan talaga mga mare, yung mga anak natin pag marunong na humawak ng mga kung ano-anong bagay ay kung ano-anong nagagawa. So ayan, punong-puno ng sulat yan mga mare. So ayan mga mare, tinutulungan ako ng GM. Siya yung taga-gupit, taga-ahawak. So siya yung assistant ko dyan mga mare. Napakahirap pala niyan mare ng wallpaper, magdikit. Kasi kailangan pulido siya. So wala dapat mga bubbles o kaya yung mga mare, madikit masyado. Kaya dapat kailangan pag dinidikit may assistant ka talaga mare pa sa pagdikit. Yung mga nanay mga mare, kailangan talaga natin ng diskarte lamang. Hindi yung kung gusto mong bumili ng ganito, bibili ka kaagad. So, paano naman mga kagaya ko mare na wala namang budget na pambili? So, dadaanin na lang natin sa diskarte. So, ayan mga mare. Bumili lang ako ng wallpaper niyan mare sa halagang 100, basta 100 plus yan sa online mga mare. Mura lang, kaysa naman bumili pa ako ng bagong cabinet, wala pa naman tayong budget. So, pansamantala lang naman yan mga mare. Kung makaluwag-luwag naman tayo mga mare, makakabili din tayo. So, ngayon ay wala pa talagang budget para dyan. So, ayan mga mare, si kuya, lumabas kasi yan si kuya, bumili ng aming merienda kasi nagugutom na daw sila mga mare. Kasi hapon na kasi yan mga mare. Mga bandang alas 3 pasado na yan ng hapon mga mare. So, habang nagagawa kami is nakaramdam ng gutom yung mga bata kasi tinulungan din nila ako sa gawaing bahay. So, ayan, pinagbigyan ko yung mga bata kung anong gusto nila. So, si kuya lumabas, nagbike, bumili ng ordinaryong pizza. Pizza lang mga mare, masaya na mga anak ko, paborito nila yan. Kahit yung mga tag-100 lang na pizza sa sandigan. Saka ng mga mumurahing mga milk tea lang. Hindi naman ma-spoiled yung mga anak ko na mga mamahalin mga kinakain. So, nasanay sila kung ano lang yung mayroon mga mare. Ayan mga mare, naabutan na tayo ng hapon. So, maggagabi na yan mga mare. Mga alas 6 pasado na yan. So, nag-decide muna akong magluto muna ako ng hapunan namin bago ituloy yung ginagawa namin
aming cabinet ni GM. Hindi pa totally tapos yun mga mare, meron pang gagawin, maraming pang kukuberan. So sabi ko magluto na muna kami ng aming hapunan, gawa ng gabi na, gumagabi na, humahapon na mga mare. So yung asawa ko pa uwi na galing ng trabaho, pagod yun mga mare, kailangan pag uwi niya mare is luto ng aming hapunan at magpahinga na lang siya. So ang aking lulutuin ngayon mga mare ay dinuguan. So, ayan, may mga laman loob dyan mga mare. So, nilinisan ko ng maigi yan mga mare. Kailangan lang niya ng pasensya mare. Mahabang pasensya kasi ang hirap-hirap pala yan linisin mare yung laman loob ng na mga ano mare gagamitin ko sa panluto ng dinuguan. Yung anong tawag ba? Yung mga intestine ng ano mare, ng baboy. So, ayun. Ilang beses ko yun hinugas-hugasan mga mare at nilamas-lamas sa asin kasi may ano siya, medyo may amoy. So, kailangan tanggalin yun. So, pinakuluan ko pa yan sa ano mare, sa pinakuluan ko pa sa may dahon laurel, paminta, asin at ng ano, para ng luya para hindi siya malansa at matanggal yung amoy-amoy mga mare. So, habang ano mare, tinutulungan ako ni GM. So, siya yung nagbalat ng papaya. Kasi lalagyan namin ng papaya yan mga mare. Kasi lutong Ilonggo yan mare. Sa asawa ko kasi yung recipe na yan. So, yan, yung pagtapos kong malinisan ng karne mare is ginisa-gisa hanggang sa naging ano siya mga mare. Nagmantika. So, pagkatapos nun is tinitimplahan mo lang yan mga mare. Lagyan ng ano, paminta, asin, magic sarap, bitchin, at saka ng pork cubes para mas lalong malasa. So, ayan mga mare, habang nagluluto ako mare, is tinutuloy ko yung ginagawa kong cabinet. So, natapos na kami magluto ni GM dyan mare. So, kakain na kami. So, ayan mga mare, kakain na tayo. Saluhan nyo kami mga mare. Nandyan na rin yung asawa ko galing sa work. So, lagi lang pang umaga yung asawa ko mare. So, yan yung araw na nagkita kami ulit. Kasi taliwas yung schedule namin mga mare. Night shift ako, tapos siya is day shift ko. So, hindi talaga kami nagkikita niyan pag night shift ako. So, after namin kumain mga mare, so ayun tinulungan niya ako sa cabinet. Siya yung nagugupit-gupit dyan para matapos lang at makapagpahinga na kami. So, ayan na nga mga mare. Kita nyo yung resulta mga mare. Parang naging bago siya ulit, 'di ba? So, ayan, mag-alas 11 na ng gabi mga mare. So, after ng mga gawain ko mare, yung hinugasan ko kanina, so natuyo na. So, ililigpit naman na mga yan. So, after dyan mga mare, akala nyo tapos na yung gawain ko dyan mga mare. Kapag tapos magligpit dyan is magpa-plancha pa ako ng mga uniform ko mga mare. Kasi pangit isuot ang isang uniform, lalo na't pagbarong mga mare is kusot-kusot. Nakakaya sa mga tao. Kailangan pag nagsuot ka ng uniform mare is malinis at saka planchado. So, ayan mga mare, my daily life sa buong maghapon ko mga mare. So, makakapagpahinga na tayo dyan mga mare. Maraming salamat sa lahat-lahat mga mare sa panonood ninyo sa aking mini vlog. Minsan din ako nakakapag-upload mare dahil sa sobrang busy. Maraming salamat!